So today po, I'm gonna share a very delicate and important message entitled The God Who Reveals and Reigns. Okay? Are you excited to study the Word of God today? Again, the God who reveals and reigns. So to formally start, can we just all stand up at mananalangin po tayo? Okay, let's invite the holy presence of God. Father, we thank you for today. We're so excited to hear from you. Iba-iba mga pinagdadaanan namin. May mga ilan ay, Lord, nasa simula ng pagsubok, nasa gitna, at may ilan ay katatapos lang sa pagsubok. Pero regardless, Lord, ng situation or seasons meron kami, Lord, salamat kasi naniniwala kami, nandito kami for a reason, and today you will speak to us. Lord, it will give us not just informations, but it will change, Lord, our lives. Lord, we're so excited to hear from you today. At excited kami, Lord, ma-reveal sino ka nga ba at why you reigns in our lives. In Jesus' name we pray. Everybody says amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Daniel chapter 2 verse 21 to 23, He changes times and seasons. Sabi mo nga, season. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. Last verse, I thank God and praise you. For God of my ancestors, you have given me wisdom and power. You have made known to me what was asked of you. You have made known to us the dream of the king. So, nung nangyayari itong panahon na ito, there was a crisis, no? And that crisis was the dream of the king, panaginip. Sa panahon natin, may political leadership na crisis, economy, social issues. Okay? But the main problem of the world, during this time was the dream of the king. Sino pong nakaisip nun? Diba? Papaanong naging problema ang panaginip ng isang taong hindi mo naman panaginip? Tama ba? Na-imagine nyo yun? Kailan pa naging problema yun? Diba? Kailan pa naging problema ng tao ang panaginip ng isang tao? Diba? Okay? So, ilan po dito wala kang pakialam sa panaginip ng ibang tao? Yan. Okay lang ba kayo? O, ganito na lang. Sino dito wala kang pakialam sa panaginip ng katabi mo? Yan. Sabi mo sa kanya, pake ko. Diba? Iba talaga, no? Pake ko talaga, no? Okay? So, anong pakialam ko sa panaginip mo kung kinain ka? Diba? May mga ganun, diba? Kinakain ng leon sa panaginip. Anong pakialam ko kung nasagasaan ka ng buhaya? Ay, grabe naman yan. May diba? Ganyan sa panaginip minsan, hindi mo maintindihan. Diba? Wala akong pakialam doon. Pero sa kwento natin, malaking problema ito. Okay, sa makatuwid, Daniel is before the King of Kings. Siya ay nasa harapan ng hari ng mga hari, isang powerful ruler ng panahon by the name Nebuchadnezzar. Yan. Can you say with me, Nebuchadnezzar? Tagalog daw, Nebuchadnezzar. Grabe naman yan, no? Gandang pangalan, no? Talagang taga-Pangasinan, Nebuchadnezzar. Ya taga-Pangasinan. Taga-Manawag kami, di ba? Ang haring ito ay troubled. So troubled siya dahil nagkaroon siya ng panaginip na hindi ma-interpret, hindi masabi, hindi maipaliwanag. Ang problema kasi, nakalimutan niya yung panaginip. So, paano ko i-interpret ang isang panaginip na hindi naalala nung nanaginip yung panaginip niya? So, sino dito naguguluhan na kayo? Di ba? Tama ba? At ito ang mabigat. Ipapapatay niya ang mga cabinet members niya na pag hindi sinabi ang panaginip at hindi na-interpret. So, nanginginig itong mga tawag dito, mga cabinet members niya. And it so happened na isa sa cabinet members niya ay si Daniel. Okay? Daniel was a wise man, from the land of Judah. Okay? At nung papapatay na sana sila, sabi ni Daniel, wait lang haring Nebuchadnezzar, wait lang. Okay? Bago mo kami patayin, wait lang, baka sakaling mapanaginipan ko yung napanaginipan mo. And so, nangyari nga, at napanaginipan ito ni Daniel. Okay? Basahin natin sa Tagalog,
sa Pinoy version, kaya niyang baguhin ang mga panahon at kasaysayan, siya ang nag-aalis at naglalagay sa mga hari sa kapangyarihan, karunungan at pag-unawa ng mga tao. Siya ang pinagmulan. Next, nire-reveal niya ang mga mysteries at sikreto. Alam niya kung anong nakatago sa dilim dahil napapalibutan siya ng liwanag. Last verse, pinupuri kita at pinasasalamatan, O Diyos ng mga ancestors ko, dahil binigyan mo ako ng wisdom at lakas. Sinagot mo ang aming prayer at ni-reveal sa amin ang gustong malaman ng hari. So finally, isang gabi, it was revealed to Daniel. Pinuntahan niya ang hari at sinabi ito sa kanya, including its interpretation. Are you here? And so, in this story, magugulat tayo kasi meron tayong tatlong bagay na matututunan sa buhay o sa pangyayaring ito sa buhay ni Daniel at ni Nebuchadnezzar. Are you excited? Tatlong bagay at magtatapos sa po ko. Number 1, God is sovereign over all. Can you say with me, sovereign? Okay, He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Alam niyo po, ang napanaginipan pa lang nitong si King Nebuchadnezzar, para maintindihan ninyo, hindi natin babasahin yung story. Ganito nangyari, nung nananaginip si Nebuchadnezzar, meron siyang nakitang nakaharap sa kanyang malaking statue, no? Malaking, ang tawag dito, enormous or huge statue. Tapos nakatingin sa kanya, nakaganyan, no? Talagang napakalaki. Okay? At yung ulo ng statue ay gawa sa gold, yung balikat hanggang arm ay silver, yung tiyan naman ay brass. Okay? Pagdating sa legs at bakal, sa legs ay bakal at sa may bandang feet at toes naman ay mixture of bakal at clay. Okay? So nakikita nyo, yung nakita niya isang statue na hindi siya gawa sa isang materials, pero iba-ibang materials siya gamit. Okay? At habang nakatingin yung statue sa hari kay Nebuchadnezzar, may isang baso, napakaliit na bato, tumama sa paa nung statue. At nung tumama sa paa, eventually nag-crumble yung statue, nadurog, at pagkadurog, pinong-pino yung pagkadurog. Nagigets niyo yung story? So humampas ang malakas na hangin na tinangay ito. So ibig sabihin, yung napakalaking statue na wala. At magugulat kayong tumamang maliit na bato ay lumaki ng lumaki hanggang naging isang malaking kaharian. At yung nagahari sa kaharian na yun ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. So hindi nakatulog ngayon yung hari. Kasi nga, itong haring ito na naginip ay isang makapangyarihan at malakas na hari. So hindi niya maintindihan at hindi siya makatulog. Troubled siya. Okay? Nung si Daniel ay nanaginip, siya ay ginawang member ng cabinet ng hari. Galing siya sa Judah, kinapture ng Babylon. And that time, Babylon was the China of our time that covers leadership of the world. Sino po dito, walang hindi made in China na gamit ninyo? Diba lahat ngayon, magugulat ka, sabi nga nila, in the beginning, God created the heavens and the earth and the rest was made in China. Diba? Magugulat ka, sapatos mo, damit mo, medyas mo, lahat-lahat, di ba? Baka pati yung mga ngipin natin, gawa na sa, hindi ba pala, iba pala yun. Kay doktora pala, gawa kay doktora. Yan, sa mga gusto pala magpaano, diretso na kay doktora mamaya. Doktora, usap na lang tayo, kung ano yung, joke lang. Okay? So, ganun na nangyari. Okay, Babylon was the China of our time that covers leadership of the world. Buong mundo hawak nila. Kaya yung kausap ni Daniel ay hari ng mga hari. So hindi madali na humarap siya dun at magkwento lang. Alam niyo hari, nanaginip kayo eh. Sumasayaw daw kayo eh. Wala, hindi pwedeng ganun. At kaya pala bothered yung hari kasi sa kanyang panaginip, yung panaginip pala niya ay may kinalaman hindi lang sa panahon niya, but it will cover the nation that follows him and eventually it leads to the second coming of Jesus Christ. Kasi si Jesus pala yung bato at kaharian niya ang tumama sa paa. So yung statue pala, hindi tao. Yung statue, di ba iba, may gold. Kumbaga, divisions ito ng mga kaharian sa buong mundo. Di ba? Na naghahari-harian, nakatingin sa kanya. Okay.
na darating daw ang araw, itong mga naghahari-hari ang mga bansang ito ay masisira, mawawala ang buong mundo kasama ng masamang politiko. At sinasabi niya maghahari sa huli ay si Jesucristo. Tanong, why is God sovereign? Okay? Why is God sovereign? Tatlong bagay, when we say sovereign, it means royal elegance and rulership. Can you say with me, rulership? It symbolizes excellence in ruling, and it was a supreme in a particular domain. Ibig sabihin, ang Diyos ay may royal elegance sa kanyang pagkahari. Master niya ang pag-govern, di ba? Pagmamanage, pagpapatakbo ng gobyerno. Ang Diyos ay excellent in leadership, rulership, pamumuno, pagpapatakbo sa isang particular na bansa, season o tao. Are you here? Yun ang sinasabi niyan. Pag sinasabing God is sovereign, God is excellent in ruling someone's life sa isang bansa at sa isang season. Ayon sa atin, di ba, sinasabi natin, tayo po ay bahagi ng isang, tawag natin, soberanya ng Pilipinas. Okay? Alam niyo po ba na mali pala iyon? Hindi po pala tao ang naghahari sa bansa. Bakit magulo tayong bansa? Sino po naguguluhan sa bansa natin? Tama ba? Okay? Galit na galit ka sa mga nangyayari, AI pala yung napanood mo. Di ba? Magugulat kayo, mga nagdadasal ngayon, naka-chat GPT na, di ba? Lord, thank you for everything and edit this according, ang bihira, binanggit, di ba? Pati yung i-edit, no? Tanong ko po, bakit magulo tayong bansa? Tingin sa akin, bakit? Kasi lahat tayo naghahari-harian. Tama ba? Ang daming hari sa bansa. Meron tayong the king. Tama ba? Meron tayong dagul. Tama ba? Ay, iba pala yun, no? At meron ding dabam. Ay, iba pala yan, no? Ang daming naghahari-harian. Hari sa pelikula, hari sa negosyo, hari sa kalokohan, hari sa pamumulitika, di ba? Hari sa pagmumura, sa panloloko. Ang dami nating hari. Ang iba may tamang rulership, pero ang iba ay may maling paghahari. So, unang facts ng Diyos kay Nebuchadnezzar through Daniel's interpretation. Listen, sabi niya, Nebuchadnezzar, okay, ang Diyos ay soberanya, hindi lang ikaw. Kasi hari to hahari-harian siya. Ang dami niyang sinakop na bansa. Pero sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang maghahari-harian kasi lumalahok ka lang sa soberanya ko. Are you here? And when we say sovereignty of God, it's the control of it is God's control over all rulership. At hindi mo pwedeng sabihin, grabe ang Diyos, pinabayaan kami, naglagay siya ng demonyong presidente o hari. Hindi po. Pwede mong lagyan ng adjective yung hari, di ba? Yung presidente o kung sino mang politiko. Pero hindi mo pwedeng sabihin na walang control ang Diyos because that is wrong. Si Lord ay may sovereign control ng lahat ng mga bagay. Kaya minsan, di ba, yung presidente mo hindi na nanalo, tama po ba? Alam mo kung bakit? Sa akin, bakit? Kasi hindi siya nilalagay ni Lord Talagang ganun. At minsan, inaalaw ni Lord ang masama na maghari kasi meron siyang mensahe. Sometimes, God allows things in our lives kasi makulit ka Tama ba? Tama ba? Tapos magagalit ka kay Lord. Bakit nangyari, Lord? Mensahe ni Lord sa'yo yan. Makulit ka Sino po dito binago ni Lord sa mga pangit na pangyayari sa buhay natin? Huwag kang tumingin sa katabi mo. Hindi yan pangit. Tama ba? Mahal ni Lord yan. Sabi mo sa tabi mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, kapatid. Lumalabas that God is not distant or uninvolved. Kasi yun ang alam ng iba Alam mo, parang layo-layo ni Lord. Parang layo-layo niya. Okay? Alam mo, parang walang pakialam si Lord sa buhay ko. Meaning, He orchestrates the events of history. Kaya nga, history. His story. Are you here? And there will be seasons and seasons change at His command. Leaders rise, leaders fall. While human rulers may think they are in control, but they are not because God is. Sa mundo natin, maraming political instability. Sige, next. Next po. Yan, maraming political instability, maraming war. Sino po dito nababahala din kayo sa war lately? Tama ba?
and uncertainties, but we can rest knowing God is in control and is sovereign. Bagamat may mga pagsubok, gulo, makakatulog ka ng mahimbing. Tayo mo sa akin, bakit? Kasi bilang Kristiyano, alam mo, God is in control. Amen? Even though sometimes we think that He is not in control, yung kanyang governance ay hindi sa palagay mo. Kaya kung may gusto kang tanggalin na presidente o leader, hindi naman tatanggalin ng Diyos, hindi ito matatanggal. At kahit sinong presidente o leader na sabihin na hindi siya matatanggal, magugulat ka, sagot ni Lord, maya-maya tatanggalin kita dyan. Tama ba? Aren't you glad that we have a God who is sovereign and in control of everything? Sinong masaya doon? May Diyos tayong in control. The world may shift, but God is steady. The world is in chaos, but God is in control. Amen. Parang di kayo masaya doon. Masaya ba kayo doon? And sometimes we don't understand God's process and how He deals with people and politics. Sometimes ang hirap mong intindihin, Lord. Para kang asawa ko. Hindi, iba pala yun, no? Di ba? Ang hirap minsan intindihin ni Lord eh. Lord, ba't nangyari to? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit siya? Bakit kami? Makinig po kayo sa akin, kapatid. Okay, next, hindi sa lahat ng panahon kailangan mong maintindihan. Pero sa lahat ng panahon, kailangan mong manalig. May mga bagay ba na hindi mo naiintindihan sa buhay mo, sa family mo, sa bansa? Pero sa lahat ng panahon, manalig tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, manalig tayo. Sige, lumuhod po tayong lahat. At hindi pala, joke lang na. Manalig ka. Amen? Sabi dito, He changes times and seasons. Siya daw ang pinapakita that God is in control over natural order. Diba? Ano pa? He deposes kings and raises up others. Si Lord daw ang nagtatanggal at siya rin ang naglalagay. Diba? Sa history ng Pilipinas, 1986, EDSA Revolution, the first EDSA Revolution, kung saan ang isa sa pinakamagaling na naging presidente at ng ating bansa na inilagay tayo sa pedestal, hindi lang sa Asia, ngunit sa buong mundo ay pinatalsik at pinalitan ni Corazon Cuauhtémoc Aquino. Tama ba? Tanong ko, sino nagtanggal? Si Aquino? Ang mga Pilipino? Hindi po. Si Lord ang nagtanggal. Are you here? EDSA 2001. Diba? EDSA Revolution. Tinanggal si Erap Estrada. Dahil sa isang envelope na ayaw pabuksan. Maalala nyo ba? Yung history? Kaya ikaw, wag kang mahiyang, buksan mo na para hindi ka, di ba, patanggalin. Sa kaninong account? Kay Jose Rizal? Hindi. Kay Jose Vidal. Pinatalsik siya sa pwesto at pinalitan ni Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa pinakamatagal na naging presidente rin ng Pilipinas. Tinanggal ba siya ni Gloria? Tinanggal ba siya ng mga Pilipino? Hindi. Sabi ng Bible, tinatanggal ni Lord ang sino man at siya din ang naglalagay. Are you here? Proverbs 21:1, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord, and He turns it wherever He will. At Tagalog, hawak ni Lord ang isip ng hari, parang agos ng tubig na pinapadaloy niya kung saan niya gusto. Alam mo, meron yung part sa na pinapalayas ng gustong umalis ng Israel, 'di ba, sa kay Pharaoh. Ano sabi ng Bible? Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh. Ibig sabihin, ang puso pala ng hari ay control ni Lord. While earthly rulers rise and fall, remember that there is only one king that will reign in eternity. And He will reign not with good governance, but He will reign with divine governance. Are you here? Sino yun? Dahil sa akin, sino yun? Si Kristo. Yun ang nakita ni Daniel, di ba? Na hari.
And there is only one King and one God that will reign forever, and that King is Jesus Christ. Why? Because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Come on, pinakamalakas naman palakpak sa Panginoon. Tanong, anong kailangan nating matutunan? Faith over fear. Sabi mo nga, faith over fear. When the news is filled with conflict, inflation, hindi yan election yan, no? Elections or global tensions. Believers can resist panic because God isn't reacting to events. He is ruling over them. Di ba? Are you here? So, pananalig sa halip na takot. Minsan, huwag tayong matakot sa katahimikan ng Diyos. May mga ganun ba sa buhay nyo na parang walang sagot si Lord? Bakit gano'n? Nagpipray ako, parang wala kang ginagawa, Lord. Bakit alam mo sa katahimikan ng Diyos ay siyang pamumuno pa rin niya sa buhay natin? Maybe nagtatanong na kayo, Rep, tumataas na ang bigas, tumataas ang gasolina, magpagasta pala kayo sa Monday at Tuesday at tataas, sama ba? Diba? Rep, tumataas ang gasolina, mga bilihin, tumataas din ang pananampalataya. Alam mo, dami kong nakitang tao, kala ko problema niya pera, dumami na yung pera niya, pero takot pa rin. So, ang problema hindi pera, ang problema yung isip mo, wala ka kasing faith eh. Rev, di ba? Tumataas ang bayarin, tumataas din ang provision ni Lord. Depende na lang kung sino unang tumaas. Wag lang yung BP mo, tama ba? May mga ganun eh, habang tumataas yung bayarin, tumataas din yung BP. May mahirap po yun, tama ba? Pero wag tayong matakot tumahas ng lahat ng yan kasi tataas din ang pananalig mo sa Diyos. Amen. So isusupply ni Lord lahat ng pangangailangan mo at ipapakita niyang siya ang totoong naghahari sa buhay mo, sa pamilya, sa bayan, sa probinsya, sa bansa, at sa buong mundo. That's number 1, faith over fear. Pananalig. Pangalawa, prayer for leaders. Knowing that God appoints a leader doesn't mean we disengage. It encourages us to pray more earnestly for those in power, trusting that God can influence their decisions. Kaya alam mo, sa prayer works, nagpipray kami. Ano sabi namin, Lord, bless mo yung presidente namin. Regardless kung anong nangyayari sa bansa, bless mo si Vice President. Mga senador, mga congressman namin, Lord, hindi kami post lang sa online, di ba? Ay, yan, di ba? Minsan nawawala yung pagiging Kristiyano pa natin. Ano sabi ni Lord? We pray. Tanong, bakit din nila si PRRD si Dahig? Yan dito, nagulat, yung iba masaya, yung iba malungkot, yung iba galit. Yung maintindihan? Alam mo, bakit siya napunta doon? Hindi dahil kay PNP chief, hindi dahil sa kanya. Dahil kay Lord. Si Lord ang naglagay doon eh. But the best thing that we can do now is to pray for our leaders. Ngayon, kung di ka naniniwalang God is in control, ba't mo pa siya ginawang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo? Walang sense. Lord, I make you my Lord. Tapos kung, di ba, gusto mo na i-explain lahat sa'yo. Sana all, di ba? Yan kasi, sanay ka kay ChatGPT. Lahat na lang sinasagot sa'yo, di ba? Sanay na sanay ka kay Meta sa Messenger. Tama ba? Sana naman walang mag-preach dito na galing sa Messenger, di ba? Yung galing sa ChatGPT. Alam mo, mayroon akong pinapanood na video, sabi niya, alam mo, mas matalino ang machine sa atin eh, pero wala silang feelings. Iba pa rin yung galing sa'yo. Huwag kayo masanay sa ganun ha, yung para lang masabing ang ganda ng English mo, magpo-post ka lang, gagamitin mo yung hindi naman pala galing sa... never mo nga nabanggit yung mga words na yan sa kanya. You're so eloquent. Wow! Ipanggasin ang kalabatat. Magkamamanuuntan, di ba? Are you here? Hindi lang pangmalakihan ng Diyos. Hindi, sana tayo? Wala pa pala tayo doon. Next, personal seasons. This truth, also applies to our personal lives. Kung papaanong control ni Lord yung national season, even our personal ones also. If you're in winter of hardship, remember that He can bring spring
in due time. Hindi lang pangmalakihan ng Diyos. Alam mo ba, kung paano in-control si Lord sa buong mundo, in-control siya sa maliit na bagay at lumalahok siya sa buhay mo. Hindi ba nakakamangha na kumikilos si Lord sa atin as a church and also as a person, as individual? Di ba nakakamangha yun? Sino dito kahit nang sabihin ko, di ka talaga magsasalita. Tama ba? Alam mo, this past few months and weeks, sa totoo lang, nalulungkot ako, ang daming namamatay. Si Nanay Annabel, mahal na mahal ko yun, namatay. Mga magulang ng members natin, yung isang member natin, di ba? Actually, nagpipray kami nung si Fenena, nagpipray kami nung Sunday, di ba? Sabi ko, Lord, inuhugot namin yung tatay mula sa kamatayan, sa buhay. Wala kami nagawin, namatay. Father's Day, namatay. Sakit. Nakausap ko yung anak, talagang mabigat. Di ba? Tapos, after that, meron na naman tayong member, tatay niya namatay din. Sakit. Tama ba? Sino po dito nasasaktan kayo pag namamatayan kayo ng mahal sa buhay? Tama ba? Pero tanong ko, bakit sila kinuha ni Lord? It was their season eh. Season na nila eh. Tapos na yung season eh. May panahon lahat eh. Diba? Kung paano may season ng kapanganakan, may season din na ikaw ay mamamatay. Una-unahan lang yan. Pero huwag ka munang mauna. Sabi mo sa kati, huwag ka mauna. Marami pa tayong gagawin. Amen? Ayan, sumasagot na siya. Siyempre, patay na yung pinag-uusapan ko. Tahimik ka pa rin kapatid. Sobra na yan, di ba? Patay lang pala ang gusto mong para makasagot ka. Na tayo. This is part of God's sovereign control. Alam mo, pwede na lang natin gawin, makipag-bargain eh. Makipag-bargain ka kay Lord. Kung pwede lang. Dagdagan mo pa ulit, Lord, yung buhay niya. Alam mo, si Bishop, nalala ko yun, nag-chat si Kuya Mike. Tama, Kuya Mike? Nasa hospital siya, nasa ICU. Sabi ng doktor, para naglalakad daw sa alambre. Wala pa akong nakita naglakad ng alambre. Sinasampay, pero yung naglalakad, wala. Pero nanalangin kami doon, di ba? Nakipag-bargain. Salamat sa Lord. Alam mo, dalawang bagay lang naman ang mangyayari. It's either manalo tayo o manalo ang langit. But to conclude this, God is sovereign whether may masama o mabuting hari, alisin o ilagay, whether may taong mamamatay sa hindi takdang panahon, God is sovereign. At alam niyo po, ang pinaka-comforting message sa mga namatayan, hindi yung nasa langit na yung mga namatay, hindi. Tayo sa akin, ano yun? It's the knowledge that God is sovereign. Next, God, He is in control and He knows what He is doing. Isang disciple ko, kinausap ko lately, kamusta ka? Hindi ko na alam, Rev, kung anong gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko alam anong mangyayari after this. But this is the promise of God. Di mo man alam, but God knows. And He is in control. Kaya magugulat ka, may mga taong nung nasa pagsubok, akala nila katapusan na ng buhay nila. Pero magulat ka, pagkatapos ng matinding pagsubok, eto sila ngayon. Why? Because God is in control. Alam mo, nung nangyayari sa amin yun, nagtatanong na rin ako kay Lord, Lord, buhay ka ba talaga? For how many years, naglingkod kami sa iyo, tapos ganito mangyayari? Pero kung alam ko lang, after 3 years, ganito na kami ngayon. God is indeed in control and is sovereign. Amen. Number 2, lapit tayong matapos, God grants wisdom and understanding. Ano yung number 1 natin? Number 1? God is sovereign over all. Number 2, basahin nga po natin. Number 2? God grants wisdom and understanding. So ayun na nga, napaniginipan ni Daniel yung dream ng hari. Pero hindi lang yun, after revealing to Daniel the dream, there was an interpretation. An interpretation, sabi doon, He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He revealed deep and hidden things. He knows that lies in darkness and light dwells with Him. Sa Tagalog, basahin nga po natin. Karunungan at pangunawa. Pinagmulan. Lumalabas that God is a source of wisdom. What is hidden from human understanding is clear to Him. And Daniel was given a divine insight to understand the dream. Binigyan siya ng divine insight, hindi lang of his own intellect, kasi matalino tong mamay. Alam nyo ba na mataas ang IQ ni Daniel? Kaya niyang explain kasi magaling siya
Pero alam mo ba, hindi sapat yung human intellect kaya humingi siya ng divine insight. Ngayon, i-differentiate natin. Anong pinagkaiba ng divine insight sa human intellect? Divine insight is a deep understanding that comes only from a divine source. Isang malalim na kaalaman na hindi malalantad ng tao at ng karunungan ng siyensya. At ang tawag ng Biblia dito ay revelation. It was an understanding that comes from God. Ano ang revelation? Ang revelation ay understanding o awareness ng spiritual truth na hindi maiintindihan ng factual facts o ng science na kailanman yung katabi mo, ikaw mismo hindi mo maiintindihan. Pero ang human intellect, anong pinagkaiba ng divine sa human? Human intellect is a cognitive ability that enables us to process information or understand it in any human reason, human analysis, and human evaluation. Magaling yung mga babae dito, di ba? Pag nakakarinig kayo ng mga chismis, ha? Tapos, okay, ganyan. Di ba? Napagtatagpi-tagpi natin yung information. Pwede siyang mag-process ng informations. Ganun ba? Mga ganyan, di ba? Tingin ko ganito yan. Siguro baka ganito ang nangyari, 'di ba? Kasi base sa mga nakuha mong impormasyon, 'di ba? Lumalabas na ito yung, 'di ba, naging ano natin. Ibig sabihin, ang naaabot lang ng human intellect is the surface. Just the surface of the information. So ang divine insight ay pagpasa ng Diyos sa tao ng totoong meaning, while human intellect is just a cognitive ability na pinaprocess lang natin yung mga information na naririnig natin. Are you here? Tanong, meron ba kayong kilalang mga bata na parang, parang ang bastos ng batang yun? Sorry for the word, no? Parang ganyang batang yun. Ngayon, pag sa human intellect natin, kasi yung tatay niya, iniwan siya eh. Pabaw, surface. So nakikita natin, base lang sa information na alam natin. Bakit nag-away yung mag-asawang yan? Kasi nung araw pa talaga, both pamilya ay ganito eh, surface. Pero ang divine revelation, nakukuha mo according to God's perspective or POV, ibig sabihin, hindi mo lang alam kung ano nangyari, pero alam mo ang sagot. Kaya pag nakakakita ka ng bata na ganito ugali, siguro ganyan-ganyan, tas tutulungan mo yung bata para makabangon. James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Yung divine revelation, nagbibigay ng totoong ibig sabihin at nagbibigay ng kasagutan sa nakaraang problema upang makalaya ka sa mga suliranin na hindi masolve ng tao. May mga problema ba kayong ang tagal-tagal na hindi nyo pa nasosolve? Ganyan ang tao eh, tama ba? Ang Pilipinas, tagal-tagal natin problema to eh. Ang tagal-tagal na hindi pa rin nasusolve. Alam mo, nakita ko, iba-iba na yung presidente natin eh. Iba-ibang partido na eh. May yellow na eh. May red na, may blue na, lahat na eh. Tanong, nasagot ba yung problema? Hindi. Bakit? Kasi ang sagot natin si Lord eh. We need the wisdom. We need yung divine revelation ni Lord. Amen? Kaya magagamit ngayon ito, itong wisdom ni Lord sa decision making. Sige, next natin, decision making. Sino po dito ilang beses ka nang pumalpak sa decision making mo? Diba? When we don't know what to do, whether it's about work, family, relationships, or calling, yung pinasa nating verse invites us to pause, seek God who sees the full picture. Problema kasi natin, hindi nakikita yung full picture eh. Tinit na lang natin yung nangyayari sa ngayon. Pero hindi mo alam, what's the big picture? Ano ba yung gusto mo mangyari? Amen? Bago ka magdesisyon, ipanalangin muna. Sa bawat hakbang, unahin ang panalangin. Bakit ganito yung anak ko? Bakit ganito yung mister ko? Bakit ganito yung misis ko? Bakit matumal ang pananalapi? Anong reason ba't umiikot ang karamdaman sa amin? Bago gumawa ng desisyon, alamin sa Diyos ano ang dahilan. Dahil masagana siyang magloob ng karunungan sa sino mang humingi sa Kanya. Kaya sabi dito, panalangin muna bago desisyon.
Meron ba kayo dito, may mga problema kayo o may mga sinusolve kayo, tapos nakapag-decide ka na, ito nang gagawin ko. Please lang, okay lang ba? Since narinig mo to, pwede ba bago ka mag-decide, bago mo gawin yan, pwede ba manalangin ka muna? And you ask the Lord for wisdom. Lord, ano bang gagawin ko? Tama ba tong decision ko, Lord? Ano pa? Discernment in a confusing world. With so much misinformation and spiritual deception today, we need divine discernment. The world offers opinions, but only God offers truth. Di mo na alam sino ang totoo. Yan problema, lahat totoo. So, sino nang totoo ngayon? Kaya nga sabi nila, mayroon tayong dapat sinusundan na absolute truth, and that's the Bible. Sa mundo, maraming magaling, pero palpak naman. Sino dito? Humingi ka ng advices, di ba? O chinat mo si GPT kung anong gagawin mo, sinagot ka naman. Pero palpak naman. So, anong kailangan? Discernment. Naguguluhan ka na ba? Sino naguguluhan na po dito? Kailan ba kayo? Naguguluhan na rin ako sa inyo. You need discernment sa gitna ng dilim, maging bukas sa payo ng Diyos. And last but not the least, hope in darkness. Darkness often symbolizes fear, depression, or uncertainty. This verse assures that God is not afraid of our darkness. He can enter into it and bring light. Huwag ka lang matakot pag tila wala ka nang nakikitang direksyon o makapal na dilim o makapal ang dilim. Ay sa akin, bakit? Kasi sa gitna ng dilim, may Diyos na liwanag. Alam mo, may mga times ba sa buhay nyo ngayon, parang dilim-dilim, Lord. Lord, yung mukha ko, madilim na ako eh. Madilim pa yung nangyayari sa buhay ko. May mga ganun ba sa inyo? Magulo eh. Di mo alam ano bang future mo, yung business nyo, parang madilim, Lord. Kamangala. Kasi may Diyos na liwanag. Amen. Maging sa gitna ng dilim, ang lahat ng bagay ay hayag at liwanag sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos ng liwanag. Rebang dilim, wala akong pag-asa. Naku, diyan gagalaw ang Diyos sa panahon na nasa total darkness ka. God will not leave you there because the moment He comes, darkness turns into light. In God, there is no darkness at all. Reb, hindi ko talaga maintindihan. Kaya ni Lord, di ba, nasolbin yan sa liwanag, dadala niyang persona bilang Diyos ng liwanag. And let me end with this. 3 important facts that we need to know. Pinakalas, God answers prayer and keeps His promises. Amen? Alam nyo ba, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin at tumutupad ng kanyang pangako? Nung binigay ng Diyos ang dream at interpretation kay Daniel, ano mong ginawa ni Daniel? Nagpasalamat sa Diyos. Ito yung verse, oh. Pakita mo yung verse. I thank and praise you, God. Nagpasalamat. 3 bagay ginawa niya. Immediately, he worshiped God. Pangalawa, he didn't take the credit. Hindi niya sinabing, oh, galing-galing ko. Hindi. Pangatlo, he glorified God. Nagpakita si Daniel ng matinding pagpapakumbaba instead of boasting to himself. Ibig sabihin, alam niyo ba that God is a faithful responder? Nasa dilim ka ba ngayon? He hears and He answers. Tayo naman, we are humble for Him. Pakumbaba ka, Lord. Amen? God will respond. Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you. And I will tell you great and hidden things that you have not known. Ano pa? God is a promise keeper. Alam ba, Daniel refers to God as the God of my ancestor. Ikaw yung Diyos ng mga ninuno ko. Ibig sabihin, kinikip niya yung mga pangako niya sa mga ininuno ko at kung ano sinabi niya noon, gagawin niya pa rin sa akin. Mga kapatid, kahit nasa panahon nasa dilim ka, kahit na yung pinakamadilim, ang Diyos natin ay promise keeper. Amen. So ngayon, 3 bagay, paano ko ito maa-apply sa buhay ko at sa Diyos? Number 1, attitude after the breakthrough. Ano dapat attitude natin pagkatapos ng breakthrough? Many of us are quick to pray when we're desperate, but slow to praise when God delivers. Daniel shows us that thanksgiving isn't optional. It's part of faithful living. Ano ibig sabihin niya? Sa Tagalog, huwag kalimutang magpasalamat. Alam mo, marami sa atin, ang bilis-bilis nating manalangin. Desperado tayo pag kailangan natin ng kagalingan.
Pag kailangan natin ng kaayusan, pag kailangan natin ng pambayad, grabe tayo kay Lord, lapit. Pero nung pinabait ni Lord, di ka man lang bumalik para magpasalamat. Pinagaling ka ni Lord, ang ginawa mo, bumalik ka sa dati mong buhay. Magpasalamat, maayos ang buhay mo. Magpasalamat, na-solve yung problema mo. Magpasalamat, nasa church ka. Magpasalamat, buhay ka. Pangalawa, testimony over pride. Diba? Pride month ngayon. Diba? But testimony over pride. It's easy to take credit when something goes well. But like Daniel, okay, we're called to deflect praise upward. When God answers your prayers, use it as an opportunity to testify, not to boast. Kapag sinagot ng Diyos ang panalangin, may malaking perang dumating. Diba? Tapos sinagot yung prayer request mo, may malaking perang dumating, may na-deal kang maganda, gumanda ang buhay mo, magandang bahay ang naitatayo mo, ibigay ang papuri sa Diyos. Sige, next natin yun. Ibigay ang papuri sa Diyos. Kung may tagumpay o sagot sa panalangin, ipaalala sa sarili, hindi ko ito nagawang mag-isa. Ito ay dahil may Diyos na buhay. Amen? Last but not the least, spiritual memory. Remembering answered prayers builds our faith for future trials. Daniel saw this as a continuation of God's ongoing work. We too must recall and record God's faithfulness to strengthen trust over time. Mga kapatid, ipagpatuloy ang pananampalataya. Can I call the music team? Laging alalahanin kung ano ang ginawa ng Diyos. Mga sagot na hindi niya binigay sa iba, pero binigay niya sa iyo. Mga sagot na hindi lang may kinalaman sa panahon natin, kundi sa mga panahon pang darating. Mga anak at apo makikinabang sa panalangin sinagot sa atin. Di ba't kagilagilalas ang Diyos? God is amazing. Pag nagtiwala ka sa isang sagot ng Diyos sa isang partikular na panalangin, alam mo, magtiwala ka lang sa prayer request mo ngayon. Bakit? Kasi uulitin yan ni Lord sa susunod mong panalangin. At sa panahong hindi mo maintindihan, ipapaintindi ni Lord sa'yo. At sa panahong tayo ay nasa kumunoy ng problema, umasa kang tayo'y merong kamay na darating upang tayo'y itaas sapagkat ang Diyos ay nagliligtas. Amen. Mga kapatid, maging mabuting Kristiyano ka. Maging mabuting Kristiyano tayo. Natin kailangan makipag-away, alalahanin ng mga taong tumulong sa atin, mga taong nanalangin sa atin. Ang church na tinulungan kang makabangon at umangat. Sa panahon ng tagumpay, laging magkaroon ng spiritual memory. Sino po dito, hindi man ngayon, sino po dito may ginawa si Lord sa kanya noon? Diba, pinagaling ka ni Lord noon, diba? Diba, tinulungan ka ni Lord mag-solve ng problema noon? Diba, sinamahan ka niya noon? Let me remind you, kung nagawa niya noon, magagawa niya ngayon. Kung naging Diyos siya noon sa buhay mo, magiging Diyos siya ulit ngayon. Balikan natin 3 important facts that we need to know. God is sovereign over all. Number 2, God grants wisdom and understanding. And last, God answers prayer and keeps His promises. Tatayo tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Mga kapatid, tingin kayo sa akin. Mag-enjoy ka sa lahat ng sinagot ng Diyos sa'yo. Hindi lang mag-enjoy, i-celebrate mo kasama yung church. Kasama mo yung family mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ililibre na talaga kita. Hintay-hintay ka lang. Sabi mo, sige, hintay-hintay lang. Siguro mga 2 years pa. Alam mo, hindi ko naman sinasabing papanaw ka na. Pero sana pag pumanaw tayo, alam mo, pag pumanaw ka, isi-celebrate namin ang laki ng iyong pananampalataya. Mga alaala mong ginawa sa amin, ginawa mo sa pamilya, pag namatay ka, tuloy ang buhay mo, you will be immortalized. Bakit? Kasi your faith will continue to us, and not only to us, but also to your children and to the next generation. At sasabihin namin, ang sarap i-celebrate ng buhay mo kasi
Kilala ka namin eh. Tagos sa puso namin na ang Diyos ni Daniel ay Diyos mo din. Na nagbibigay ng liwanag sa panahon ng dilim. Na naghuhukay ng mga sikreto upang ihayag sa liwanag sa panahon ng kadiliman at manatili tayong manampalataya. Mga kapatid, ang Diyos natin ay buhay. Next, dapat papurihin. Dapat papurihan. Again, maging mabuting Kristiyano tayong lahat. Pwede ba, i-comment mo naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, bro, sis, believe ako sa faith mo. Sige, sabihin mo sa kanya. O asama, sige. Hans, believe ako sa faith mo, believe ako sa buhay mo. Sige, come on. Left, right, sabihin mo sa kanya. Believe ako sa'yo. Pagamat may pagsubok ka, hindi ka uminto. Di tayo uminto. Nagpatuloy tayo. Di dahil magaling ako. Pero dahil buhay ang Diyos sa buhay nating dalawa. Mananalangin po ako sa inyo. Sige, palapakan natin si Lord. Sige, let us pray. Gusto ko hawakan mo yung puso mo ngayon. Lord, may the God of Daniel continue to reveal to us the truth. May the God of Daniel continuously show us His presence. May the God of Daniel continuously educate us with deep things. Lord, sana ang Diyos ni Daniel patuloy na lumitaw sa amin. At ang Diyos ni Daniel ay patuloy na makita sa amin maghayag ng mga bagay na kagilagilalas. Nawa ang Diyos ni Daniel ay patuloy na mahalin kami. Na sa panahon ng kaguluhan ng mundo, may isa kaming Diyos na maaasahan, na magbibigay sa amin ng lingap, pagmamahal, yakap, para mga ito ay magdala sa amin sa paglago, paglaki at paglalim. Lord, alam ko, may mga kapatid ako dito, Lord, confused sila sa mga pangyayari sa buhay nila. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Bakit kami? Bakit ngayon? But I believe, Lord, liliwanagan mo sila. Kasi ikaw ang Diyos ng liwanag. Marami kaming problemang masusolve. Hindi dahil sa aming sarili, kundi sa angking galing ng Diyos na magpapaliwanag sa amin ng mga ito. Lord, ikalawang set na ng taon. Pero ang prayer ko, Lord, this half of the year, marami kaming battles na ipapanalo. Marami kaming sakit na lulupigin. Marami kaming relasyon na aayusin. Marami kaming pananalapi na gagamitin. At marami kaming kaibigan na pababalikin sa'yo sa pangalan ni Jesus. Dahil naniniwala kami, ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay tapat. Ikaw ay dakila. Sabi sa pinag-usapan natin kanina, purihin ang Diyos. Come on.